Nang makarating siya sa tulay, napansin niyang walang ni isa sa paligid. Madilim at nakakakilabot ang katahimikan ng lugar. Magandang araw, Boss Gawiks. Ako po si Binel, nakatira sa Amerika. Ito po ang kwento ng aming magkaibigan na si Carlo. Kami po ng kaibigan kong si Carlo ay kapwa mahilig sa mga paranormal na pangyayari. Kapag nakikita kami, palagi kaming may bagong nakakatakot na kwento na ibinabahagi sa isa't isa. Isang araw, habang nagbabrowse si Carlo, tuklasan niya ang isang website na puno ng mga alamat mula sa sementeryo sa Amerika. Nakuha niya ang pansin ng isang kwento tungkol sa isang lumang tulay malapit sa ilog ng sementeryo. Ang website ay may mga larawan ng tulay at ng paligid nito. Nang mabasa ni Carlo ang alamat tungkol sa tulay, agad niyang naisip na magiging interesado ako dito. Ang tulay na iyon ay kilala bilang lugar kung saan maraming tao ang nagpakamatay taon-taon. Bawat taon, hindi bababa ng 20 o 30 katao ang nagtatangkang tumalon mula sa tulay at nahuhulog sa kanilang kamatayan. Walang makapagpaliwanag kung bakit. Ngunit sinasabi nila na ang lugar ay pinagmumultuhan ng mga kaluluwang ligaw ng mga taong nagpakamatay doon. Pag-uwi ni Carlo sa gabing iyon galing sa work, nagpasya siyang bisitahin ang tulay. Mag-isa sa gabi, naglakad siya patungo sa lugar ng tulay na iyon. Makalipas ang kalahating oras, nang makarating siya sa tulay, napansin niyang walang ni isa sa paligid. Madilim at nakakakilabot ang katahimikan ng lugar. Ang atmosphere ay sobrang nakakatakot na parang may mga malamig na kamay na humahaplos sa kanyang batok. Nakakatakot dito, bulong ni Carlo sa sarili. Habang naglalakad siya patungo sa gilid ng bangin, napaisip siya sa lahat ng mga tao na tumatalon sa madilim na tulay at naramdaman niya ang panginginig ng katawan. Napaka-intriga nito, kaya't naramdaman niyang kailangan niyang ibalita ito sa akin. Kaya't kumuha siya ng cellphone para tawagan ako. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagsubok, walang reception, walang signal sa lugar na iyon. Habang nagmamasid, napansin ni Carlo ang isang payphone sa tabi. Pumasok siya dito, naglagay ng barya at tinawagan ako. "Hello pre, hulaan mo kung nasaan ako ngayon," sabi niya. "Nandito ako sa Haunted Bridge, malapit sa sementeryo. Sobrang nakakatakot dito. Dapat ay pumunta tayo dito minsan." Gusto ko sanang pumunta," sagot ko. Nakita ko ang lahat ng larawan sa website. "Teka, anong numero ang tinatawagan mo?" sagot ko. Ngumiti si Carlo. "Walang reception sa cellphone ko, kaya't dito ako tumatawag sa payphone." Naguluhan ako sa narinig. "Payphone? Wala namang payphone dyan. Dapat nakita ko na yan sa mga picture," sagot ko. "Ano ang sinasabi mo?" tanong ni Carlo. "Nandito ako sa phone booth
sa mismong madilim na tulay. Sandali lang, kailangan kong umalis. Maraming tao sa labas na naghihintay na gamitin ang telepono. Tatawagan kita pag-uwi ko. Tugon ni Carlo. Nang marinig ko ito, napasigaw ako. Hindi! Carlo, huwag kang umalis sa phone booth. Kilala ko ang lugar na yan. Dadating ako sa loob ng 30 minuto. Anuman ang gawin mo, huwag kang gumalaw. Sabi ko po. Bakit? Ano ang nangyayari? Tanong ni Carlo. Basta't huwag kang umalis. Huwag kang gumalaw kahit 1 pulgada. Okay? At huwag mong iwan ang telepono. Papunta na ako. Pagkatapos maghangap ng phone, naramdaman ni Carlo ang takot na bumabalot sa kanya. Nakatayo siya sa loob ng phone booth. Hawak ang telepono sa kanyang tenga. Nang sumilip siya sa kanyang balikat, nakita niya na may mga pila ng mga tao sa labas ng booth. Tahimik na nakatingin sa kanya. Ang tingin nila ay nagdudulot ng panginginig sa kanyang katawan. Pagdating ko sa Haunted Bridge, natagpuan ko si Carlo na nakatayo sa gilid ng bangin. Hawak pa rin ang cellphone sa kanyang tenga. Walang telepono sa paligid at walang pila ng mga tao na naghihintay. Kung gumalaw si Carlo ng kahit 1 pulgada, tiyak na mahuhulog siya sa bangin at mabubuwis.